O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Dahil sa nangyaring sunog ay napaaga ang bakasyon ng mga estudyante. Nagsiuwian ang lahat maliban kay Sid at nagpaiwan sa kanyang dorm. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Alpha patungkol sa susunod nilang misyon na mangyayari sa Sacred Land Lindworm. Maging ang iba pang kasapi ng Secret Garden ay nakatanggap rin ng utos mula kay Alpha para sa kanilang mga gagawin. Ipinakita naman ang magkapatid na sina Alexia at Iris na nagsa-shopping sa Super Mall ni Gamma. Nalaman ni Gamma na pupunta rin si Alexia sa Lindworm at nais ni Alexia na magkaroon ng bagong outfit. Inilabas ni Gamma ang mga benta niyang bikini at excited naman itong isinukat ng magkapatid. Ipinakita ang labis na pag-aalala noon ni Rose kay Sid matapos ang nangyaring kaguluhan sa paaralan. Inakala ni Rose na in love sa kanya si Sid kaya handa itong nagpakabayani para sa kanya. Dahil doon ay sinabi ni Rose na magjowa na sila. Sumakay ng tren si Sid papunta ng Lindworm at nagkataong nakasabayan niya si Rose. Naging kapit-tuko ang prinsesa sa kanya at nagagawa lamang niyang makalayo rito kapag tinataguan niya. Inabot ng 2 araw ang kanilang biyahe patungo sa Lindworm. Habang nag-iikot sa bayan ay nakita ni Rose ang paborito niyang author na si Natsumi at pumili siya para humingi ng autograph. Nakita ni Sid ang mga gawa nitong libro at pamilyar sa kanya ang mga naging titulo ng mga ito. Naghinala siya na may iba pang taong reincarnate sa mundong iyon maliban sa kanya. Pero nawala ang excitement niya nang makitang si Natsumi ay walang iba kundi si Beta. Noon pa man ay mahilig si Beta sa literature at naikwento ni Sid ang ilang mga sikat na fairy tales mula sa dati niyang mundo. Hindi niya inakalang isusulat pala ito ni Beta at ngayon nga ay isa na itong sikat na author. Imbes na autograph ay isinulat ni Beta ang mga detalye ng kanilang bagong misyon sa librong binili ni Sid. Sa kabilang dako naman ay ipinakitang natagpuan ni Alpha ang patay na katawan ng Archbishop ng Lindworm. Dahil sa nangyari ay nais niyang malaman kung sino ang pumatay dito at kung ano ang dahilan. Habang kumakain ng ice cream ay natanong ni Sid ang isang tumetakas na assassin palayo sa sanctuary. Agad niya itong sinundan at saka pinatay, bago lumitaw sa kanyang tabi si Epsilon. Iniulat ni Epsilon ang mga naging detalye ng misyon at kung ano ang mga susunod pa nilang gagawin. Muling nagkatagpo sina Sid at Alexia habang naliligo sa isang hot spring. Nag-blush ang babae nang makita siya at natuwa ito nang malamang buhay pa pala siya matapos siya nitong espadahin noon. Sinabi ni Alexia na inimbitahan siya sa Lindworm para maging guest of honor sa mangyayaring goddess trial doon. Nalaman ni Sid mula sa babae ang mga detalye at kung ano ang magiging kaganapan sa nasabing goddess trial. Dumating ang araw ng trial at si Jack Nelson ang siyang kumitawan bilang pansamantalang archbishop. Masama ang naging impresyon ni Alexia sa matandang panot. Napag-alamang ipinadala pala si Alexia bilang kinatawan ng royal family para imbestigahan ang kalokohan ng dating archbishop pero napurnada na ito dahil patay na ito. Sinabi ni Nelson na huwag na lamang makialam pa ang prinsesa dahil patay naman na ang bishop. Sila na lamang ang baalang mag-imbestiga sa krimen at libangin na lamang ng prinsesa ang sarili sa magaganap na trial. Hindi kampante si Alexia at malakas ang kutob niyang may foul play at may kinalaman ang matandang panot sa nangyaring krimen. Samantala, maraming fans si Natsumi sa mga naroong audience at naiinis si Alexia dahil mas sikat at sexy ito sa kanya. Hindi niya matanggap dahil isa siyang prinsesa samantalang ito ay isang rookie writer lamang. Masama ang kanyang impresyon sa pagkatao nito pero hindi niya alam na ayaw din pala sa kanya ni Beta dahil nagseselos ito sa naging pagitan nila ni Sid noon. Nagsimula na ang goddess trial at ipinakita ang mga kalahok na challengers pero wala sa kanila ang tagumpay na nakapag-summon ng ancient warrior mula sa sanctuary. Inaantok sa panonood si Sid nang biglang matawag ang kanyang pangalan bilang isa sa mga kalahok. Kagagawan pala ito ni Rose. Nag-isip si Sid kung ano ang kanyang gagawin para hindi mapunta sa kanya ang spotlight at upang hindi aksidenteng mailahad sa lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Napagdesisyonan niyang lumitaw bilang si Shadow na ipinagtaka ng lahat. Sinubukan niyang mag-summon at lumitaw ang isang ancient warrior na isang magandang babae. Kinilala ito bilang si Aurora, ang tinaguriang Witch of Calamity na nagdulot noon ng kaguluhan at sumira sa kanilang mundo. Hindi makapaniwala si Tandang Panot na nasummon ito ni Shadow pero ipinunto ni Alexia na kung nagawa nga ito ni Shadow, ibig sabihin lang noon ay malakas talaga si Shadow. Sinimulang sugurin ni Aurora si Shadow pero madali lamang itong naiwasan ng ating bida. Masaya ang dalawa at nagngingitian pa habang naglalaban. Sa huli ay nagawang talunin ni Shadow si Aurora na naglaho itong parang bula. Matapos ang laban, biglang nasira ang protective barrier at muling may lumitaw na isa pang pintuan sa gitna ng arena. Ipinakita ring nanonood si Alpha sa hindi kalayuan habang kasama niya si Delta.
Si Sid na agad umalis pagkatapos ng laban ay nagtaka nang may lumitaw na isang pintuan sa kanyang tabi. Sinubukan niya itong layuan pero sumunod pa rin ito sa kanya. Matapos niya itong takbuhan ng paulit-ulit ay wala siyang nagawa kundi pumasok dito. Hindi makapaniwala si Panot dahil lumitaw ang pintuan patungo sa sanctuary. Ngayon pa lamang umano nangyari ito. Pinaalis nila ang mga audience at nang akmang aalis na rin sila ay saka naman lumitaw ang grupo ng Shadow Garden. Sinabihan nila ang mga prinsesa na bantayan ang pintuan hanggat hindi ito nagsasara. Sa wakas ay nakita rin ni Alexia kung sino si Alpha na binanggit ni Iris sa kanya noon. Kanidnap ng Shadow Garden si Panot para isama at ginawa nilang hostage si Beta na overacting namang nagdrama. Biglang lumitaw ang isang tauhan ni Panot at inatake sila. Nagawa ng kalaban na tapyasin ang melon ni Epsilon pero mabuti na lamang dahil peke ito kaya hindi siya nasaktan. Mag-comment na sa peke ang melon dyan. Dahil sa kahihiyan ay mabilis na chinap-chop ni Epsilon ang kalaban at galit na hinayla si Panot at pumasok sa pintuan. Dahil nais makiusyoso ay pumasok si Alexia sa pintuan at agad namang sumunod si Rose. Walang nagawa si Alpha kundi isama silang dalawa. Nakarating sila sa sanctuary kung saan alam nilang doon nakatago ang kaliwang braso ng Diablo. Nagawang talunin ni Olivier ang demon noon at natapyas niya ang kaliwang braso nito. Malakas ang hinala ni Alpha na may connection ang sanctuary sa Cult of Diablos at nais nila itong masiguro. Nalaman rin nilang isa palang babae si Olivier at isa itong elf at descendant nito si Alpha. Na-activate ni Alpha ang Sanctuary Vortex kung saan naroon ang mga naipong memories ng mga ancient warrior heroes. Samantala, nakapasok si Sid sa isang kwarto kung saan nakakulong roon si Aurora. Itinanggi ng babae na wala itong kinalaman kung bakit napunta roon si Sid. Parehas silang natuwa sa nangyaring laban nila kanina pero hindi maipaliwanag ng babae kung paano siyang nakalabas at muling nakakulong. Pinakawalan ni Sid si Aurora mula sa pagkakatali at nalamang libong taon na itong nakakulong. Nais ng babae na tuluyang lumaya at nagpatulong siya kay Sid para hanapin at sirain nila ang core of memories na nasa sentro ng sanctuary. Pabor ito sa kanilang dalawa dahil makakalaya ang babae at makakalabas naman si Sid. Nalaman ni Sid na hindi nila maaring gamitin ang kanilang magic dahil sisipsipin ito ng core. Parang nanonood lang ng 3D animation ang mga Shadow Garden. Nalaman nilang pinatayo ng kulto ang sanctuary para gawing experimental laboratory. Pinag-eksperimentuhan nila ang mga kawawang orphans at tinurukan ng demon cells. Marami ang namatay at napossessed, at ilan lamang ang mga nakaligtas na naging mga heroes kung saan isa na rito si Olivier. Rason ng kulto na ginagawa nila ito para matalo nila ang Diablos pero ang totoo ay ginamit nila si Olivier para muli silang makakuha ng mas marami pang demon cells at iyon nga ang nakuha nilang braso ng Diablo. Gumawa sila ng mga beads mula rito. Totoong lumalakas ang umiinom nito pero nagiging pangit naman sila bilang side effect. Pero lingid sa lahat, ang tunay na habol ng kulto ay uri ng beads na kapag ininom nila ay nabibigyan sila ng karagdagang isang taong immortalidad. Nakakagawa sila ng 12 beads sa isang taon at isa si Panot sa mga 12 elders na umiinom nito. Nagiging immortal nga sila pero nagiging panot naman. Napatunayan ni Alpha na ang 12 Knights of Diablos ay ang nasabing 12 elders na umiinom ng beads. Inamin ni Panot na siya nga ang 11th Knight ng kulto at akmang magpapalit anyo siya nang bigla siyang saksakin ni Delta. Nahulog si Panot sa tubig pero muling lumitaw at naging isa ng demon. Biglang dumami si Panot na parang shadow clone technique ni Naruto pero pinagcha-chop-chop lamang sila ni Delta. Napansin nilang humihina ang kanilang mga magic kaya't inilahad ni Panot na dahil iyon sa core ng sanctuary. Habang papalapit sila sa core ay humihina ang kanilang magic pero lumalakas naman si Panot. Nakita naman ni Sid ang ilan sa mga memorya ni Aurora kung saan dati itong isang iyakin na bata. Sinampal ito ni Aurora at pagkatapos ay nalipat sila sa ibang senaryo. Napunta sila sa naging battlefield kung saan naroon muli ang umiiyak na batang Aurora. Akmang espadahin ito ni Aurora pero sinugod sila ng mga bangkay na naging mga zombies. Mano-mano nilang nilabanan ang mga ito hanggang sa nagawa nilang makalabas roon at nakarating sila sa core center ng sanctuary. Nahiwalay naman ang grupo ni Epsilon sa grupo ni Alpha. Nakasalubong nila ang isang zombie at hinayaan ni Epsilon na lapitan siya nito hanggang sa bigla itong nagliwanag at naglaho. Alam ni Sid na hindi niya mabubunot ang espadang naroon dahil hindi siya isang descendant pero sinubukan pa rin niya para makasiguro. Tuwang-tuwa namang kinarni ni Delta ang lahat ng mga clones ni Panot at pinisat pa niya ng malaking bakal ang iba pang nagsusulputan. Ginawa ring punching bag ang ilan hanggang sa masuntok niya sa mukha ang tunay na Panot at nagawa nilang makalabas sa Vortex of Memories. Sinoma ni Panot si Olivier at lumitaw ito sa kanilang harapan. Napagdesisyonan ni na Alpha na umalis na dahil nalaman na nila ang nais nilang malaman. Iniwan nila si Panot na halata namang natakot sa kanila.
Napansin ni Panot na mayroong nakapasok sa Center of Sanctuary at agad siyang pumunta roon kasama si Olivier. Inutusan ni Panot na tapusin ni Olivier si Sid at mabilis naman itong sumugod at ipinaghahampas ang ating bida. Napangiti si Sid na parang walang anumang nangyari at mas ikinagalit ito ni Panot. Muling inutusan ni Panot si Olivier na atakehin si Sid. Nasaksak sa dibdib si Sid pero tumawa lamang siya at saka hinuli si Olivier bago niya ito brutal na kinagat sa leeg. Natalo si Olivier at naglahong parang bula. Dahil sa nangyari ay ipinakita ni Panot ang marami pa palang replika ni Olivier at sabay-sabay na umatake ang mga ito kay Sid. Biglang ginamit ni Sid ang kanyang kapangyarihan at natalo niya ang mga umaataking replika. Nagawa ng paraan ni Sid na kontrolin ang kanyang magic para hindi ito masipsip ng sanctuary at saka lamang niya ito muling ibinalik sa normal at ginamit sa pagkakataong iyon. Plano pala ni Sid na pasabugin ang sanctuary gaya ng ginawa niyang pagpapasabog noon sa laboratorio ni Zinen. Naging atomic bomb si Sid at pinasabog ang kanyang paligid. Nabura ang buong sanctuary, kasama si Panot, at ang mga replika. Nagising si Sid sa kandungan ni Aurora at nakita niyang nagsisimula na itong maglaho. Inamin ng babae na siya ang tumawag kay Sid para pumasok sa pintuan. Nagpasalamat ito bago tuluyang naglaho. Samantala, napagkasunduan ng dalawang prinsesa at ni Beta na magtulungan sila bilang isang bagong team para puksain ang kasamaan. Iniulat naman kalaunan ni Alexia kay Iris ang mga nalaman tungkol sa kulto at ang lahat ng nangyari sa Sacred Land. Habang nag-iensayo si Rose sa pag-eespada, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa dibdib at nagulat siya nang makitang nagkaroon siya ng infection sa katawan. Pinuntahan ni Sid si Gamma para magpatulong na isagawa ang kanyang plano sa nalalapit na Bushan Festival. Nais niyang sumali sa festival tournament gamit ang ibang katauhan. Ginawa nila siya ng isang maskara ng isang lalaking mahina at mukhang sakitin. Ipinakita ang bagong karakter na si Anne Rose kung saan napansin nito si Sid alias Mundane at sinabihang huwag nang sumali sa Bushan Festival dahil mahina siya at uuwing talunan. Sinabi na lamang ni Sid na huwag siyang pakialaman at umalis. Nakasalubong niya ang isang bully na si Quinton at tinuya siya nitong umuwi na lamang at magtago sa palda ng nanay niya. Sinabi ni Sid na mas malakas siya kay Quinton at ikinagalit ito ng bully. Hinayaan ni Sid na suntukin at bugbugin siya ni Quinton kahit na alam niyang isang pitik lamang niya ito. Nakataob na sa lupa si Sid bago magpasya si Anne na awatin at paalisin si Quinton. Nalaman ni Sid mula kay Hiyoro na kalahok din pala sa Bushan Festival sina Iris at Rose. Pauwi na si Sid nang makita siya ni Rose at masaya nitong ibinahagi ang bago niyang Tres Marias na grupo, pero naging malungkot noong sinabi nito ang tungkol sa kanyang fiancé na pinili ng kanyang amang hari. Binigyan ni Sid ng burger si Rose para muli itong sumaya. Dumating ang araw ng unang laban ni Sid at wala pang 5 segundo ay natalo niya ang kanyang kalaban na ikinagulat ng mga manonood. Marami sa mga ito ang nagalit dahil natalo sila sa pastahan. Nasaksihan ni Anne ang nangyari at nakita niyang mabilis na in-uppercut ni Sid ang kalaban kaya agad itong nakatulog. Isang umaga, kumalat ang balita na tumakas si Rose matapos niyang saksakin ang kanyang fiancé at kasalukuyan na itong pinaghahanap. Nalaman ni na Alexia at Beta ang nangyari kay Rose at nais nilang malaman kung nasaan ito para matulungan nila. Umalis si Alexia para magpatulong kay Iris samantalang nalaman ni Beta mula sa kanyang tauhan kung nasaan si Rose at ang kasalukuyang sitwasyon nito. Nakasalubong ni Sid ang isang estrangherong elf at tinanong siya nito kung may kakilala siyang mga elf. Hinahanap umano nito ang pamangkin na kasing ganda nito at saka ipinakita kay Sid ang buong hitsura. Alam ni Sid na si Alpha ang hinahanap nito pero nagkunwari siyang wala siyang kakilalang Alpha. Nagpanggap pa rin na weak lang si Sid at nalaman niyang Beatrix ang pangalan ng babaeng elf. Sa arena, sunod na kinalaban ni Sid ang undefeated na si Goldie. Mabilis na sumugod si Goldie pero iniiwas ni Sid ang kanyang leeg para hindi siya mapugutan ng ulo. Hindi makapaniwala si Goldie na naiwasan ni Sid ang kanyang atake at saka mabilis na umatras palayo. Ginamit ni Goldie ang kanyang kapangyarihang dragon laban kay Sid pero bumahing lamang ang ating bida at bigla na lamang tumilapon palayo si Goldie. Naging katawa-tawa ang naging pagkatalo ni Goldie. Lahat ng nangyari sa kanilang laban nila ay napanood at naobserbahan ni Anne at Quinton. Inakala ni Anne na sinadyang baliin ni Sid ang buto sa kanyang leeg para makaiwas sa atake at sinubukang gawin ng babae kung kaya niya rin. Nakausap ni Iris ang fiancé ni Rose na si Perv at iniulat niya rito ang kanilang security plan para sa final Bushan Festival tournament na magaganap. Masama ang kutob ni Iris dito dahil ayaw nitong magpa-escort sa kanila samantalang mas kailangan dapat nito dahil sa nangyari sa kanila ni Rose. Sunod na kinalaban ni Sid si Quinton at ipinakita na lamang ang bahagi kung saan itinanim niya ito ng buhay sa arena. Muli silang nagkausap ni Anne at binati siya nito dahil nakasali siya sa finals pero binalaan siya nitong huwag magpakampante dahil tatalunin siya nito.
Nagkaroon ng pagkakataon si Sid para ipagyabang kay Ann na ilang kilo ang bigat ng mga suot niyang arm guards at nagulat naman ito sa nakita. Muli siyang pinigilan ni Ann para ipakita na kaya rin nitong baliin ang leeg na gaya ng kanyang ginawa sa arena, pero walang idea si Sid kung ano ang pinagsasabi ng babae. Samantala, nahanap ng ilang kawal si Rose at tinangka nilang huliin siya pero muling nakatakbo at nakatakas ang prinsesa. Dahil sa nangyari ay naging wanted criminal si Rose at pinatungan ng malaking halaga ang kanyang ulo. Naging interesado si Hiyoro sa premyo at tinawag si Sid para hanapin nila si Rose. Habang nag-iikot sa bayan ay narinig ni Sid ang isang pamilyar na piano composition. Pinuntahan niya ito at nalaman niyang si Epsilon pala ang nasa likod ng piano at isa na rin pala itong sikat na pianist. Umalis si Sid para muling hanapin si Rose pero noong makita niya ang piano ay nakaisip siya ng mas magandang paraan. Ipinakita naman si Rose na pagod at duguan habang nagtatago sa mga tunnels. Ipinakita ang totoong nangyari sa palasyo kung saan ginawang puppet ni Perv ang kanyang amang hari at maging ang lahat ng mga kawal na naroon ay mga kalaban. Dahil sa galit ay inatake niya si Perv at nagawang masugatan, pero dahil sa dami ng kalaban ay napilitang tumakbo at tumakas ni Rose. Pinagbantaan siya ni Perv na sumuko na bago matapos ang festival dahil kung hindi ay gagamitin nito ang hari para pumatay ng isang tao. Muling sumakit ang kanyang dibdib at nakita niyang lumalala ang impeksyon sa kanyang katawan. Nakarinig siya ng pamilyar na tugtog ng piano at sinundan niya kung saan ito nanggagaling. Nakita niya si Shadow sa likod ng piano at tinanong siya nito kung ano ang nais niyang gawin. Nilunasan siya ni Shadow at saka binigyan ng karagdagang lakas at kapangyarihan. Sa wakas ay natagpuan ni na Alexia at Beta si Rose sa tunnel at labis ang naging pag-aalala ni Alexia para dito. Tumangging isama ni Rose si Alexia sa sariling laban nito at dahil doon ay nagkaroon sila ng sparring kung saan ay natalo at nawalan ng malay si Alexia. Pag-uwi ni Sid ay naghihintay ang kapatid niyang si Claire sa kanyang dorm. Dahil sa nangyari kay Rose ay si Claire ang pumalit sa pwesto nito bilang kumitawan na kalahok sa final tournament. Dumating ang araw ng final rounds at nalaman ni Sid na magkatabi sila ni Iris sa VIP seats. Naalala nito kung sino siya at humingi ito ng paumanhin sa nangyaring pagtotorture sa kanya noon. Pagkaraan pa ay nagpaalam si Sid na mayroong bibilhin at habang nasa daan ay muli niyang nakasalubong at nakausap si Beatrix. Maya-maya pa ay dumating naman si Perv at umupo sa tabi ni Iris. Nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap habang pinapanood ang laban sa pagitan ni Sid at Ann. Mabilis na inatake ni Ann si Sid at nagawa niyang hiwain ito sa dalawa pero peking imahe lang pala ang kanyang napatay. Mabilis na nagpa-teleport si Sid sa paligid ni Ann at saka mabilis na gumanti ng mga atake laban kay Ann. Naisipan ni Ann na huminto at antayin ang pag-atake ni Sid para i-counter attack niya ito pero nagkamali siya dahil mas magaling pa rin si Sid at natalo siya nito. Namangha sina Perv at Iris sa ipinakitang swordmanship ni Sid pero mas bilib pa rin sa sarili si Iris at sinabing walang magiging laban sa kanya si Sid kapag sila na ang naglaban. Naging isang threat sa plano ni Perv si Sid kaya't inutusan niya ang tauhan na magsaliksik tungkol sa katauhan nito. Muling kinausap ni Ann si Sid at mapagkumbabang tinanggap nito ang pagkatalo at saka sinabing magsasanay pa ito ng mabuti para mas lalong gumaling din. Ipinikita ang naging kabataan ni Iris. Bilang panganay na anak ay ginawa niya ang lahat ng makakaya para matupad ang expectations ng lahat sa kanya. Sinikap siyang maging student council president hanggang sa tuluyang maging isang knight. Lumaki siyang very competitive at ayaw niyang natatalo. Inimbitahan ni Iris si Beatrix na makiupo ito sa kanila sa VIP seats at ipinakilala siya sa lahat bilang si Beatrix, ang war goddess na kilala rin ng lahat bilang legendary elf swordmaster. Ipinakitang pinapainom ni Perv ng isang uri ng likido ang ama ni Rose para manatili ito sa pagiging puppet. Sila rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng infection si Rose at balak nilang isunod na gawing labrat ang prinsesa kapag nahuli nila. Balak ni Perv na gamitin ang haring puppet para patayin ang hari ng Midgar sa araw na iyon. Gusto niyang magkaroon ng labanan sa pagitan ng Midgar at Oriana. Nais niyang matalo ang Oriana para makalaya siya sa kanyang posisyon. At pagkatapos ay ipapalit nilang hari ng Midgar ang kanilang puppet. Kapag nagtagumpay siya ay malaki ang chance na magiging hari din siya ng Midgar. Dumating sila sa VIP deck at biglang nagalit si Perv nang sabihin ni Beatrix na ang babaho nila. Nagulat si Perv nang mapagtanto niyang ito pala ang sikat na si Beatrix. Nagpaumanhin ang loko pero tahimik na pinaplano kung paano nito maisasagawa ang plano gayong naroon ang isang malakas na swordmaster. Dumating ang laban sa pagitan ni Sid at Iris. Pinaghandaan itong mabuti ni Iris pero ginamitan lamang siya ng kakaibang skill ni Sid, kung saan para siyang naghahalucinate na sa bawat galaw niya ay pwedeng-pwede siyang chop-choppin ni Sid. Samantala, nakarating na si Rose sa arena at tinulungan siya ng Shadow Garden para patayin ang mga nakabantay na tauhan ni Perv.
Galit na ginamit ni Iris ang kanyang magic at sinugod si Sid pero biglang natigilan nang makitang hindi pala hawak ni Sid ang kanyang espada. Sinamantala ni Sid ang pagkakataon at pinahigan niya sa lupa si Iris. Lumitaw naman si Rose sa harapan nilang lahat. Humingi ito ng paumanhin sa amang hari para sa kanyang mga naging kasalanan at sa kanyang gagawin pang kasalanan. Nabasa ng hari ang plano ng anak at bukal sa loob na pinatawad niya ito. Umatake si Rose at tumagos ang kanyang espada sa katawan ng ama. Nagulat si Perv dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ni Rose at inatasan ang mga tauhan na pigilan ang prinsesa sa balak nitong pag-suicide. Biglang umeksena si Sid at pinigilan si Rose sa balak nito. Mula sa pagmumukha ni Mundane ay nagpalitan niyo siya bilang si Shadow. Napagtanto ni Rose na si Shadow, at ang swordsman na nagligtas sa kanya noong bata pa siya, at ang stylish bandit slayer ay iisang tao lamang pala. Siya ang naging lodi ng prinsesa kaya lumaki itong may passion sa espada. Matapos noon ay pinatakas ni Shadow si Rose. Balik tayo sa senaryo kung saan natalo ni Sid si Iris. Nakaumang ang espada sa leeg ng Iris nang matano ni Sid ang pagdating ni Rose. Lumipad si Sid at pumasok sa kinaroroonan ni Rose. Nasaksihan ni Iris ang nangyaring pagbabagong anyo ni Shadow at labis na puot ang kanyang naramdaman para dito. Nagdesisyon si Beatrix na kalabanin si Shadow at kitang-kita sa pagmumukha ni Shadow ang excitement para sa kanilang laban. Habang nagkakagulo ang mga tao ay sinamantala ni Perv na tumakas paalis ng Midgar. Ginamit ni Shadow ang kanyang teleportation skill laban kay Beatrix at makikitang naging dehado ang babae. Dumating si Iris at sinabing makikisawsaw din sa kanilang laban habang tangan niya ang kanyang mithril sword. Agad na pinag-aatake ni Iris si Sid pero nakakaiwas ito sa kanya. Pinagtulungan siyang atakehin ng dalawang babae. Naghabulan sila sa ere at dahil sa mga bilis nila ay hindi sila napapansin ng mga tao sa ibaba. May nakuhang mga tubo si Sid at ito ang ginamit niyang panglaban sa mga espada ng mga babae. Habang nasa kalye ay iniisip ni Rose kung saan na siya pupunta. Maya-maya ay sumulpot si Alpha at pinagpili siya kung lalabanan ba niya ng mag-isa ang kanyang mga kalaban, o aanib siya sa Shadow Garden at tutulungan nila siyang iligtas ang buong kaharian ng Oriana. Matagal na naghabulan ang tatlo at nagpaikot-ikot sila sa buong lugar ng Midgar. Nang magsawa silang maghabulan ay malakas na tinuhad ni Shadow si Iris at saka ina-wrestling niya si Beatrix sa ibabaw ng katawan ni Iris. Pagkatapos ay gigil na pinagpipit-pit ni Shadow ang kanilang mga katawan. Buhay pa ang dalawa at kahit na nanghihina na ay matapang pa ring nagbubunganga si Iris. Bigla na lamang tumawa na parang psychotic si Shadow dahil sa mga sinabi ni Iris. Maya-maya ay binalot ni Shadow ng barrier ang buong Midgar at saka lumutang siya sa ere. Umakting siyang pasasabugin ang buong lugar at buburahin ang Midgar sa mapa. Pero maya-maya pa ay biglang nawala ang barrier at kasabay noon ay naglaho si Shadow. It's a prank lang daw. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Iris at umiyak siya ng umiyak. Sa kabilang dako, ipinakita si Sherry Barnett na obsessed at updated sa mga balita patungkol sa Shadow Garden. Ipinakita na nakabalik ng Oriana si Perv at mayroon siyang kausap na isang misteryosong lalaki kung saan dito siya tumatanggap ng mga utos. Umalis si Beatrix sa Midgar at nagpa siyang hanapin naman sa ibang lugar ang kanyang pamangkin. Sumama si Rose kay Alpha at nakarating sila sa sinasakupan ng mga Kageno. Nagpunta sila sa pinakatagong bahagi ng kagubatan at narating nila ang ancient capital Alexandria, kung saan dito nagsasanay at naninirahan ang mga Shadow Garden. Ipinakilala siya ni Alpha bilang bagong recruit at pinangalanan nila siya ng iba. Bago siya maging tuluyang maging miyembro ay kailangan niya munang kalimutan ang lahat-lahat ng tungkol sa kanya. Natapos ang series kung saan makikitang nagpipiano si Shadow. Bitin ang anime series pero antayin natin baka sakaling may season 2 agad. Like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago.